Ang tanan mag-iingon og praise the Lord. Via Dolorosa. Ibig sabihin, Via, by the way, Dolorosa, suffering. Alam mo yung rota ng ating mga PUJ? Kung agdaw talumo, Via, Bangkal, Matina. Pag sinabing Via, yan ang dadaanan. So ang ipinakita ng ating tagapagligtas na daan ng ating kaligtasan is suffering. Kailangan dadaan ka ng suffering para makarating ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! So dapat maintindihan natin, what is that suffering? Anong pagtitiis yan na gustong iparating ng Diyos sa ating lahat para lahat na dadaan dyan makarating sa kanyang paruroonan sa kaharian ng Diyos. Katulad sa ating Panginoong Hesukristo. Dumaan siya sa suffering. Tingnan mo, nung namatay siya, na-resurrected siya, saan siya pumunta? Di ba doon sa langit, sa kaharian ng Diyos? So kung anong dinaanan ng ating Panginoong Hesukristo at dadaanan din natin ano ang kanyang narating, doon din tayong makakarating. Unsay giagian sa atong Ginoong Hesukristo nga pag-antos. Sa diha siya namatay, sa diha siya nabanhaw, asa man siya paingon, digto sa langit, sa gingharian sa Diyos. So sama nga pag-antos nga atong antuson, nagipakita ni Hesukristo, kung asa siya nakaabot, digto pud ta makaabot. Maupod ang kalipayan sa mga makasasala nining kalibutana. Maglipay-lipay sa garbo sa kinabuhi, maglipay-lipay sa kailibgon sa unod, kailibgon sa mata. Kung paingon sa impyerno, ang tanan nga magahimo ni ana, ang tanang moagi usab ni ana nga kinabuhi, digto pud paingon tanan sa impyerno. Lahat na gumagawa sa daan sa ikakapahamak, doon din sa kapahamakan makakarating. Basahin po natin ang 1 Peter 3:18. Halo-haloon na lang nako ni akong wali, Tagalog o Bisaya. Kay naagid tay bisita ron nga Tagaluson. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, I have to mix our dialect. Pakibasa po sa 1 Peter 3:18. Praise the Lord. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Bakit ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y nagtiis para sa mga kasalanan? Ang pagtiis ni Kristo para sa mga kasalanan sa mga tao sa mundong ito, para yan ay mabigyan ng atonement. Alam mo yung atonement? To atone. Bigyan ng i-neutralize niya ang epekto ng kasalanan. To atone sa pamagitan ng kanyang dugo na kanyang binuhos doon sa cross. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya he suffered for sins. The just for the unjust. Hindi yan ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dahil tayo'y gumawa ng mabuti, dahil tayo'y matuwid. Hindi. Ginawa yan ni Lord Jesus Christ purposely dahil tayo ay makasalanan. Hindi siya pumunta sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ginawa niya yan purposely para sa mga makasalanan, para sila ligtasin, para sila kunin sa kanilang kasalanan. That He might bring us to God. Saan ito? Saan ba ang Diyos? Nasa langit. Pag sinabing para dalhin niya tayo sa Diyos, saan ba ang Diyos? Sa langit. Ginawa niya lahat itong pagtitiis para makarating tayo sa Diyos doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero bago niya tayo dalhin doon, kailangan ang kasalanan maalis muna.
Kailangan ang kasalanan mamatay muna sa buhay natin. Kailangan ang kasalanan mabura muna, ma-forgiven. Kailangan ang kasalanan hindi na maibalik sa buhay natin. Kailangan ang kasalanan hindi na maghahari sa atin. Hindi na magdo-domain sa atin. Ano ba yung kasalanan? Maraming mga tao, alam lang kasalanan na word, pero hindi alam ano ang kasalanan. Ang kasalanan, that is the transgression of the commandments of God. Pag sinabing transgression, nilapastangan mo ang kautusan ng Diyos. Bakit napahamak si Adam at si Eva? Sa isang kautusan na huwag ipakain ang bunga ng kaalaman, ng kasamaan at kabutihan. Alam mo, nag-preach ako doon sa bahay ni Tita Blessy. Itong Friday lang. It so happen, nagtanong ako sa kanila. Ano ang kinain ni Adam at ni Eva na naging sanhi ng kanilang pagkakasala? May sumagot dito sa akin. Ano? Mansanas. Mansanas daw? Saan kaya nakuha yung mansanas, no? Actually, hindi yan bunga ng kahoy. Ang salita ng Diyos, pag kinain mo, ginawa mo. Meron na silang kaalaman sa masama at mabuti. Kaya knowledge of good and evil. Aware na sila what is good and what is evil. Pero sinabay nila yun. Ginawa. They mix these two things. Kaya ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay ng tao, bakit siya pumunta dito sa sanglibutang ito? To eliminate evil sa buhay natin. And to establish the good sa buhay natin. Sin is evil. Why? Because it was led by the devil. Kaya nga sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, whosoever commits sin is of the devil. So sin is of the devil and that is evil. Gusto ng Diyos ang sin which is evil done by the devil. Gusto niyang tanggalin yan sa buhay natin. Kaya nga, remember John the Baptist, how he introduced Jesus Christ. Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Yan ang gusto ni Jesus Christ sa atin. Tanggalin yung sin. He suffered for sins, for the sins of the world. So that, pag matanggal niya yan, He can bring us to God. We can be acceptable. Only the saints can inherit the kingdom of God. What is saint? That is acknowledged by God as holy person. What is holy person? Sinless. Yan lang ang makapasok sa langit. You must be saint in order to inherit the kingdom of God. And that is the purpose of Jesus Christ in coming here. Yan ang dahilan bakit pumunta si Jesus dito. To make you saint. To make us saints. To make us sinless. Amen? Praise the Lord. Kung mahirap maging US citizen, Canadian citizen, Australian citizen, mas mahirap ang maging citizen of the kingdom of heaven. Ang description ni Lord Jesus Christ to become a citizen of heaven, madadaan ka ng makitid na daan. Magtitiis ka sa laman. Hindi ibig sabihin you need to be sickly. Kailangan mo pang magkasakit para mag-suffer ka sa flesh. Kailangan mo pang magkaroon ng maraming problema para mag-suffer ka sa flesh. Hindi yan ang suffering na gusto ni Jesus.
Ang suffering na gusto ni Jesus ipasuffer sa atin, na yung laman mo huminto na sa paggawa ng kasalanan. Example, married ka. Malayo si misis mo. Dahil napapunta ka sa ibang bansa, naiwan si misis mo. Merong babae ngayon na very attractive and very approachable at nagpapakita sa iyo ng motibo, tempting you to commit na mag-asawa lang ang dapat gumagawa niyan. Doon na ma-apply yung suffering. Huwag mong i-fulfill ang gusto ng laman mo na kinauuhawan mo na dahil malayo ka sa asawa mo. Yan ang gusto ni Jesus Christ na huwag mong i-fulfill yung pita ng laman mo. Tiisin mo para hindi ka lang magkakasala. Yan yung pagtitiis. Kunyari, inapi ka ng tao na wala ka namang ginawang kasalanan. Sobrang labis na yung pag-aapi sa iyo. Humantong sa pagtitiis ng buhay mo, humanting sa kawalan ng buhay mo at kasiraan ng puri mo kahit wala kang ginawa ng masama laban sa Kanya. Here comes, may dumating ngayon, nakarinig sa problema mo. Nag-offer siya ngayon ng baril. Ito ang sagot ng problema mo para makaganti ka. Para hindi ka makakumit ng murder, magtiis ka. Sabihin mo, ipinasa Diyos ko na lang ito. Hindi ko kayang tanggapin yung offer mo na ako mismo ang magpatay sa aking kaaway. Yun ang pagtitiis. Pagtitiis in the sense na lahat ng batas ng Diyos, hindi mo malapastangan. Ano yung batas ng Diyos na malapastangan sa first na in-example ko? Adultery kasi married ka. Anong second example na kasalanan na mabiolate mo kung tinanggap niya at pinatay niyang kaaway niya? Murder. Kung basahin natin yung Galatians 5:19 to 21, yun na yung mga works of the flesh na dapat nating tiisin para lang hindi natin ma-commit. Kasi ang resulta noon, ihatid ka sa impyerno. Maliwanag yan. Yan yung pagtitiis na tiniis ni Kristo na dapat din nating tiisin. Praise the Lord! Basahin natin, ano talaga ang gustong iparating ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Romans 6:11. Praise the Lord. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Yan. Kaya yung unang verse, sinabi dito, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Dito naman, likewise, reckon ye also yourselves to be dead in sin. Patay ka na sa pagkakasala. Ano nga yung pagkakasala uli? Ano yung pagkakasala? Please recite it. What is sin? Sige. Sagot kayo. Lakasan para marinig na. What is sin? Transgression against the commandments of God. What is sin? Lahat? Ulitin natin. What is sin? Ulitin. Yung solid ha. Lahat. Para matatak ba? What is sin? Tagalogin natin. Ano ang kasalanan? Tagalog din ang sagot. Paglapastangan sa kautusan ng Diyos. Ulit. Ano ang kasalanan? Yan. Bisayahon na to. Unsa ang sala, mao ang paglapas sa balaod sa Diyos. Unsa ang sala? Pila ka balaod sa Diyos ang atong tumanon? Duha, 10, unsa man gyud? Ang Bible nag-ingon tanan. Amen?
Praise the Lord. Unsang pila ka balaod ang atong tumanon nga balaod sa Dios? Tanan. Muna giingon sa Bible, all is scripture. Jesus said, teaching them to observe all whatsoever I have commanded you. All is scripture. Mo gyud ang atong namayuban mga simbahan ron nga. Kung mahimo lang gisiyon na lang ning Bible batungaon. Ibasura na lang ning Old Testament. Kay kumutuman gani ka sa balaod sa Old Testament, maingon man siya, ay Old Testament man na, dili na applicable, New Testament na ta. Naunsa ka? Gusto nimo kulangan ang Biblia? Nga si Jesus mismo niingon, wala ko moanhi para pagunob sa balaod o sa mga propeta. Asa man nimo makita ang balaod sa Old Testament? Asa man nimo makita ang mga propeta sa Old Testament? Niani siya sa pagtuman. Naunsa may tumano nato sa Old Testament kung di na nato natuhan. Unsaon nato karon pag follower ni Jesus, nga si Jesus mismo nagtuman sa mga propeta o mga balaod. Dapat tumano nato si Jesus. Kaya naghatag siya ihimplo nato. Amen? Praise the Lord. Kaya kailangan patay na tayo sa pagkakasala. Buhay tayo para sa Diyos. Pag sinabing buhay ka para sa Diyos, gumagawa ka sa lahat ng kanyang kautusan. Pag sinabing patay ka na sa kasalanan, lahat ng mga inuutos ng Diyos na maghahatid sa atin sa pagkakasala na pinagbabawal ng Diyos, huwag mo nang gawin lahat yan. Di wala kang nilapastangan, wala kang kasalanan. Kasi lahat ng inuutos niya na pinapagawa, ginagawa mo. Lahat na pinagbabawal ng Diyos, hindi mo ginawa. Saan ang kasalanan doon? Wala na. Saan natin makita yan? Mismo kay Jesus. Who did no sin. Praise the Lord. Kaya, ayaw gyud pagkulang sa pulong sa Diyos. Para tanan, may baluan nimo. Para kung kakaon man ta, di man ta pwede di kakaon kada adlaw. Di man pwede na wala kang magawa kada araw. Pag sinabing kinain, ginawa. So kung gagawa ka man araw-araw, isa na lang ang kainin mo. Good na lang. Para hindi ka mamatay. Praise the Lord. So what is good? God. Lahat ng commandments ng Diyos is good. Because it is from the good God. Lahat ng ginawa ni Satanas, evil. Ano yung ginawa ni Satanas? Lumaban sa Diyos. Anong ginawa ni Satanas? Ayaw magpasakop sa Diyos. Anong ginawa ni Satanas? Ayaw magsunod sa Diyos. Evil. Kaya tinawag siyang devil because he is the evil. Kaya wag nating tularan ang paglalapastangan sa kautusan ng Diyos na ginagawa ng dyablo. Kaya, dapat patay na tayo lahat sa pagkakasala. Buhay tayo para sa Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Diyan tayo buhay. Meron kaming bata na na-met doon sa Cebu. Yung kanyang pananalita ba? Yung lolo niya, parang yun nag-aalaga sa kanya eh. Pag yung lolo niya, meron siyang nakita na parang mali. Mag-advise kaagad yung bata. Pa, mindset ba? Dapat yung mindset mo ganito. So gusto ng Diyos yung mindset natin, patay ka na sa pagkakasala at buhay ka na para sa Diyos. Patay ka na sa paglapastangan sa lahat ng binawal ng Diyos. Buhay ka sa paggawa, sa pinapagawa ng Diyos na mabuti. Yun dapat ang mindset natin. Praise the Lord! Kaya kung hindi yan ang maging mindset natin, mahirapan tayo niyan. Kaya basahin natin ang 1 Peter 4:1. Praise the Lord. For as much then as Christ had suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that had suffered in the flesh had ceased from sin,
Yan. Kaya sinabi ko kanina, to suffer, not necessary for you to become sickly. To suffer, not necessary for you to have so much problem. To suffer, not necessarily for you to have so much obligations. To suffer in the flesh is not to violate the commandments of God. Yan yung magpagpigil ka ba sa sarili mo para hindi ka makalapastangan sa kautusan ng Diyos. Yan talaga ang totoong suffering. Kaya kung gusto mo makarating sa kaharian ng Diyos, Via Dolorosa. Dadaan ka ng pagtitiis para makarating ka sa iyong destinasyon kung saan si Jesus nakarating. Kaya sinabi dito, kung si Kristo man nagtiis sa laman, wala siyang nilapastangan na utos ng Diyos. Ganon din, isakbat ninyo sa kaisipan ninyo. Assignment natin ito. Assignment natin ito na huwag kalimutan. Na kailangan magkaroon tayo ng the same mindset. Sinabi dito, arm yourselves likewise with the same mind. So yung mindset ni Jesus, yun din ang mindset natin. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Pag nagawa mong magtiis sa laman, para hindi mo lang malapastangan ang utos ng Diyos, huminto ka na sa pagkakasala. Paano, Pastor? May bukas pa, may next week pa, may next month, may next year pa, so on and so forth. So, anong gagawin natin? Basa. 1 Peter 4:2. Praise the Lord. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Yan. You know what is the rest of his time? Yung nalalabing oras mo. Yung bang remaining hours, days, weeks, months, years, decade, or whatever, hanggang kailan ka makarating sa kamatayan. The rest of your time, huwag ka nang mamuhay sa masamang pita ng laman ng tao. Subalit, doon na sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging pure. Ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging sanctified. Ang kalooban ng Diyos tayo ay maging banal. Yan ang kalooban ng Diyos. Sinless. Praise the Lord! Maraming magsabi, Pastor, paano yan? Pagkat ako'y tao lamang. Kaya nga si Jesus hindi nagpaka-anghel. Kasi hindi anghel, yung fallen angels ang ililigtas niya. Sadya siyang nagpakatawang tao to make to men, to the people of the world, righteousness is possible. Imposible ang kaligtasan kung tayo lang o lang maligtas. With men, it is impossible. Maging righteous tayo, maging sinless tayo, maging holy tayo. Impossible yan. But with God, through Jesus Christ, He made salvation possible. Kaya si Jesus lang ang ating titikan at sundin to make salvation possible sa lahat sa atin. Ano ang kanyang dinaanan? Suffering. Praise the Lord. Via Dolorosa. Para hindi ka bibigay sa pagkakasala. So, ano man yung remaining time natin sa buhay natin? Oh, hindi ko nga akalain yan. Si Brother Junjun Berona, naghiwalay kami na nagpamanila na yan sila. Mga binata pa kami pareho. Ngayon, nagkita-kita kami. Ilang taon na kami. Nandiyan na yung asawa niya. Marami na siyang mga anak. Ako, may mga apo na rin ako. Kung sa orasan pa, anong oras na ako? Kung ang buhay is 80, let's say maximize natin 80. So ang 40, yun na yung kalahati. Paglampas mo ng 40, pagpahapon na. So 40 is alas 12, kalahati ng 80. Ako, mag-60 na ako next year. So saan na ako? Nandito na ako sa alas 3.
Kasi pag nasa 80 na ako, yun na yun, gabi na. Dilim na ang buhay, patay na tayo. So yung the rest of your time, ako hindi ko talaga pinaghinayangan na dumating ako dito sa holy place when I was 16 years old. Nung natutunan ko ang Word of God, pagsabi na, in judgment I came into this world so that they which see not might see and they which see might be made blind. Sa paghatol ako'y pumunta dito para yung hindi nakakakita, mamumulat, yung namumulat, mabubulag. Kaya since then, binulag ko na yung mata ko sa mga sinihan, pornography, at ano pa mang mga pwedeng magkakasala sa mata natin. Praise the Lord. At minasaya ko rin na magkaroon tayo ng investment sa langit. Pinagpala ka ng Diyos. Kapital yan to invest in heaven. Praise the Lord. Kasi pag hindi mo yan ginamit yung kapital na yan, na pinagpala ng Diyos sa buhay mo to invest in heaven, pag mamatay ka, wala kang makuha sa pinag-ipon mo dito. Pero pag yan ay ginamit mo to serve God, to glorify God out of all your substance, then nag-iimpok ka doon sa langit. Pagkamatay mo, hindi mo makuha yung material, pero meron kang ininvest sa langit. Meron kang tatamuin doon. Hindi yan unscriptural. That is how Jesus made us to invest wisely. Huwag yung pahinayangan ang oras, panahon, to serve God. Huwag kayong mag-aksaya na parang, wag natin gawin yung paglilingkod kay Jesus parang octopus. Ano octopus? Yung hippopotamus. When we went to Canada, we visited Calgary Zoo. Isa doon na pinanood namin yung nasa aquarium na nagsisilakihan na mga hippopotamus. Ang karakter ng hippopotamus, magpunta yan doon sa deep level ng tubig. Maglakad-lakad yan doon. Nakakahinga yan sila, parang isda rin. Matagal. Hindi katulad sa tao, no? Ewan ko, paano kaya nangyayari yung nila, yung instinct nila na bakit mabuhay sila matagal. Maya-maya, mag-surprise na naman sila doon sa ibabaw ng tubig. Pero matagal. Tayo, pag mag-serve tayo at mag-obey tayo sa Diyos, hindi yung parang hipo na sinuspend natin, pinutol natin yung momentum sa pagsunod. Maglubog muna tayo. Tapos makaalaala na naman tayo, mag-surface naman tayo. Wag. Parang pinutol mo na rin yung investment mo sa langit. Tuloy lang. Bahala dahan-dahan, basta kanunay. Bahala hinay-hinay, basta kanunay. Praise the Lord. Continuous. Huwag mong putulin yung momentum. You must be consistent. Not inconsistent. Dapat consistent ka. Tuloy. Non-stop. Tingnan natin. Sigurado yan. Kaya yung the rest of your time, doon ka na sa will of God. It is the will of God that He will bless you through your obedience and to invest in heaven. Yun ang gusto ng Diyos. Praise the Lord. Paano tayo mag-invest sa heaven? Your substance, your resources, use it for the work of the ministry, for the propagation of the gospel. Anything that is involved in serving God to other people, that is all about investment in heaven. Praise the Lord. Ganon. Kaya, lagi nating isipin yan. So, yung ginawa ni Jesus Christ na klaseng mentality, gusto niya ma-adapt sa atin yun. Basa, Philippians 2:5. Praise the Lord. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yes, itong pag-iisip na ito.
na dapat sa inyo rin yan na pag-iisip ni Jesus Christ. Yung mindset ng ating Panginoong Hesus Kristo. You must have the same mindset. Amen? Praise the Lord. Who did no sin. Hindi niya hinalo yung mabuti at kasamaan. Ganon din sa buhay natin. Huwag mong gawin yan. Mamamatay tayo niyan. If you eat together, good and evil. Pag ginawa mo ang masama at mabuti, sabihin mo, Pastor, mas marami man yung mabuti ginawa ko, kunti man lang yung masama. The Bible says, if you keep the whole law and you offend in one point, you will be guilty of all. So, kailangan all sundin natin. Praise the Lord. Tapos sabihin natin kay Satanas, Satanas, wala ka ng part sa buhay ko. Hindi kayo naniwala ka sa Diyos, magpunta ka doon sa mga barangan. Maniwala ka sa Diyos, magpunta ka doon sa mga magician. Maniwala ka sa Diyos, magpunta ka doon sa ibang klaseng sorcery, yung mga abilidad sa mga espiritu. So, ang klaseng pagtuo na sa Diyos. Ikulangan ka sa Diyos. Nakaloko ka sa Diyos. Nga dili niya kayang ihatag ang tanan ni mong pangayoon niya. Di ba nagsaad ang Diyos? Tanan, pangayoon ni mo sa ako, ihatag na ako na all things whatsoever ye shall ask in my name, I will do it, God said. Praise the Lord. So, si Jesus Christ nagsultig yun. Giingnan niya ang daotang espiritu, wa kay bahin ako. So sa atong pagtuo, atong tibokon kay Jesus, sa tinuod nga Dios ug mangluluwas nato. Ayo tagaig bahin ang lain. Kangit-ngit. Ayaw tagaig bahin ang dili pagkamatarong og daotan. Ayaw na tagaig bahin. Exclusive ka na. Mao ni pag-antos sa unod. Yan ang pagtitiis sa laman. Praise the Lord. Na wala ka nang ibigay na porsyon sa kaaway. So anong gawin natin? Isuot natin si Kristo. Pag sinabing isuot natin si Kristo from head to foot, we are like Christ. Basahin natin yan. At meron tayong huhubarin. Yung nakasuot sa atin noon na kasalanan, yan ang wangis ni Satanas, ng Diablo. Hubarin na natin yan. Yung wangis ni Kristo na kabanalan, yun ang isuot natin. Basa yan. Romans 13:12 hanggang 14. Praise the Lord. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and in drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Ayan. Ang kagabhion miagi na og nagsingabot na ang adlaw. Busa isalikway ta ang mga buhat sa kangit-ngit og isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Manginabuhi kita nga kaugdang ingon nga sa adlaw dili kaulit sa bisan sa paghubog-hubog. Dili sa kaulag o kalawayan, dili sa pagkabahin-bahin, bisan sa pangabugho. Kung dili isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo, o dili kamo managtagana alang sa unod sa katagbaw sa mga kailibgon ni ini. Praise the Lord. Napakaliwanag yan. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ang ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan, sa paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakpat ninyo ang Panginoong Hesukristo, huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kalayawan nito. Yun ang pagtitiis. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon yung laman mo, masunod ang pita nito.
Praise the Lord. Ganon. So, kung ikaw patay na sa pagkakasala, kahit buhay ka pa, pero pinatay mo na yung katawan mo sa paggawa ng kasalanan, kahit buhay ka pa, at nagagawa mo yung katuwiran, kabanalan, sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, yan ang nararapat sa atin lahat. Basa, Romans 6:7. Praise the Lord. For he that is dead is freed from sin. Yan. Yan yung mindset ni Kristo na gusto niyang gawin nating mindset. Pagtitiis, yun yung pagpatay sa kasalanan sa katawang buhay. Pagtitiis. This is how we suspend sin in our living body. Suffering. Praise the Lord. And to fulfill the law of God is to obey and to apply His commandments. Yan. Diyan tayo free. Free na tayo. Gumawa. Wala nang pumipigil sa paggawa ng kautusan ng Diyos. Marami pa namang mga churches ngayon na hindi na nagme-mention ng kautusan ng Diyos. Wala na raw yan. Hindi na raw kailangan ng kautusan sundin. Sinunod na ni Kristo. Si Jesus lang nakasunod. Paniwalaan na lang si Kristo. Wala na tayong susundin. Kasi si Kristo na nag-ako lahat. Ano ka? Ano pala yung sinabi ni Jesus? Follow me. Praise the Lord. Oh, pag sinabing follow me, meaning to say, you must do what I have done. You must do what I am doing. Hindi si Kristo lang pasundin mo na sumunod si Kristo. Tapos ikaw na gustong kaharian ng Diyos. Dawat limpyo ka lang. Huwag kay paghago. Unsa ka? Madawat ka kaha kung nanay imong himaon. Tanggapin ka kaya ng Panginoon kung yan ang gawin mo? Hindi. Sana yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na many are called but few are chosen. Pahirapan kasi. Hindi paramihan. Amen? Praise the Lord. Pakuntian. Kunti lang makapasok sa langit, lumabas yan sa bibig mismo ni Jesus. Look at the ratio of the saves sa panahon ni Noah. Out of 375 million approximately, as the Bible scholars compute, every generation ito ang maging multiplication. During Noah's days, out of 75 million, let's say, roughly, 8 lang ang naligtas. No, kung gamit tayo ng calculator, ilang percent kaya yung 8? Hindi nga naka 1 point something? 0.000, ano kaya? Kunti lang. Panahon sa Sodom and Gomorrah, 2 cities yun. You know, city, like Davao City. Ilang population sa Davao City? 1.75 palagay natin. 1,750,000. Marami na nagmamigrate dito. So, let's say almost 2 million. Tingnan mo sa panahon ng Israelites. From the original 2 million, yung mga original people of God from Egypt. Ang nakapasok doon sa land of promise, 2 lang. Ngayon, can you blame God? Can you question God? As what the people in the old days, they are murmuring, they are complaining, they are questioning God sa nangyari sa kanila. You cannot. So therefore, sa buhay natin, only Christ is the way of our salvation through suffering. Amen? Praise the Lord. Ang tanong kung willing ka ba magtiis para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. So, basa, anong purpose ni Jesus nagtiis? 1 Peter 2:21. Praise the Lord. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, living as an example, that ye should follow his steps. Yes. Nagtiis siya para sa ating, for our sake. Nagtiis siya for our benefit. Nagtiis siya for our wellness.
So ano ngayon ang gagawin natin? Nag-iwan siya ng ihimplo. For what? To be beheld? Para lang tingnan natin? Para lang obserbahan natin? No. Leaving us an example that we should follow His steps. Para sundin natin. Praise the Lord! Para sundin natin, you must be follower, not only observer. You must be a follower of footsteps of Jesus. Hindi ka lang among the steps is spectacular. Hindi ka lang sa mga nanonood. Hindi. You must be a follower of Jesus. Ngayon, kung gusto mong maging follower, meron bang follower na forgetful? Wala man. Kung forgetful ka, hindi ka maging follower kasi nakalimutan mong sumunod. Kaya itong Holy Communion, anong purpose nito? The main purpose of the Holy Communion, what is holy? Represents God. What is communion? Common union. Common, all people. Union with God. So, itong Holy Communion na tayo tao makiisa sa Diyos. Ang lesson dito binigay ni Jesus. Basahin natin ang last verses. Basa. 1 Corinthians 11:24 and 25. Praise the Lord. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me." Pareho, remembrance of me. Ako ning ginagawa ko ito para alalahanin niyo ako. Anong klaseng alalahanin niyo ako? Para sundin niyo si Jesus. Sundin natin si Jesus. You cannot follow someone if you have forgotten Him. You can only follow someone if you remembered Him. So gusto ni Lord Jesus Christ, we do this Holy Communion. Holy Communion, this is an act of uniting yourself with the Holy One in remembering Him, in following His footsteps. Yan ang Holy Communion. Praise the Lord! Kaya nga, kailangan ang mag-partake ng communion must be baptized dito sa holy place. Ano pala ang baptism dito sa holy place? Ang baptism dito sa holy place, the same baptism na inutos ni Jesus sa mga disciples niya. Anong ginawa ng mga disciples na baptism na yan? Nagbaptize sila only in the name of Jesus. Praise the Lord. At maraming mga grupo ngayon na malalaking grupo at napakaraming membro, they refuse to perform what the disciples have done. Doon sila nag-focus sa Matthew 28 verse 19 and 20. Baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Doon sila. Kasi para daw sa kanila, mas sundin daw nila si Jesus kaysa mga disipulo. Yung mga disipulo na inutusan ni Jesus ng ganyan, ang pinerform nila in Jesus' name, none of them were reprimanded by the Holy Ghost. Walang isa sa kanila na sinaway ng Holy Ghost, "Hoy, mali yan! You didn't follow the instruction of your Lord, your Master Jesus Christ." This is how He said, baptizing them in the name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Ghost. Walang nagre-reprimand sa kanila. So, ibig sabihin yan, God gave them approval. Bakit only in the name of Jesus? Because Father is not a name. Parang ako, Jared.
I ask you favor, withdraw money in my bank account in BPI. Tell the teller, my pastor asked me to withdraw money, 1 million in his account. Tapos sabihin ngayon ng teller, okay, Jared, what is the name of your pastor that I may encode? Tapos hindi niya sabihin yung pangalan ko. Maka-withdraw kaya siya? Hindi. Baka sabihin ng teller, guard! Kunin mo yung natin dito, isang walk-in. Baka walang katinoan ito sa isip. Isang oras na ako nagtatanong sa pangalan ng pastor kasi inutusan siya mag-withdraw. He never mentioned the name of his pastor. May something ito. Di ba? O ngayon, nagbaptize ka, walang pangalan. Ang instruction ng amo mo sa pangalan. Do you think maging valid yung walang pangalan? Father is not a name. Son is not a name. Holy Ghost is not a name. Parang ako. I am a father, but my name is Chito Mojares. I have a spirit, but my name is Chito Mojares. I am a son because I have my parents, but my name is Chito Mojares. So, 3 in 1. I have 3 personalities, but only 1 name. Praise the Lord. Oh. Ang daming pangalan ng Diyos sa Bible. He was known as Yahweh. He was known as Jehovah. He was known as Jireh. He was known as Nisi. Ang dami. But God gave him a name which is above in every name. Praise the Lord. That at the name of Jesus, all knee should bow. In heaven, on earth, and down there sa ilalim. So they have done properly, validly, accurately what their master asked them to do. In the name. Oh yeah, they baptized in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor, di ka pa naman nakapunta sa langit. Na si Jesus talaga nakaupo doon sa trono. Oo, hindi ako nakarating sa langit. Pero, meron akong experience. May naprayhan ako sa Jensan na namatay. Pagkatapos na-revive, pinrehan ko, gumaling si Mr. August. Tinanong ko, ano nangyari sa iyo during nawalan ka ng malay? Yun daw spirit niya, hinigop ng ipo-ipo, nung hangin na umiikot, whirlwind. Tapos dinala yung spirit niya doon sa many clouds ang nilampasan niya. From here, he went through the ceiling, the roof of the building, then ilang clouds yung nadaanan niya. Pag-stop, nakita niya yung heaven. Isang trono lang sa langit, representing there is only one God. Tumayo, lumapit sa kanya. Hindi niya makita yung muka, pero na-notice niya yung nail prints dito at saka sa paa. It's Jesus, which was, which is to come, the Almighty. Amen? Praise the Lord. The I am in the Old Testament, the same I am in the New Testament. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, the only God. And there is no before Him and after Him, the only Savior. Yan ang hindi maintindihan ng lahat. Bakit naging tatlo yung personalities niya? For a purpose. Amen? Ay bakit nagsabi siya, Ama ko, bakit mo ako itinakwil? Lahat nga ginawa niya, example eh. Bakit kung magawa ka ng example, hindi mo ba i-dramatize? Praise the Lord. Oh, sometimes if we teach our children to us to call his ate, ikaw papa, kahit anak mo, tawagin mo lang yan ng ate for the sake of sa manghod, para matuto siya, that he might follow your example. Kaya, napakalalim ng Diyos. Masyadong malalim ang Diyos. Pero sabi ni Jesus, if you love me,
If you have my commandments and keep them, you will be loved of my Father, and I will love you, and I will declare myself and my Father. Makilala mo rin yung Ama at saka si Jesus. Praise the Lord! Kaya, salamat tayo sa Diyos. So, yung mga hindi pa na-baptize, you make some effort to search the truth. Kasi kung hindi tayo ma-born again, hindi man tayo makapasok sa langit. Baptism, that is how you become born again. And what is baptism? Putting your body buried under the water para lahat ng kasalanan, you are no longer living according unto it. Pagkawas nimo sa tubig, bagong buhay ka na. Mamuhay ka na sa Espiritu. Not necessarily mamatay ka para maging Espiritu ka. No, mamuhay ka na sa paglakad sa kautusan ng Diyos na Espiritu. Yan ang born again. Kaya huwag kayong masaktan na yung hindi pa nabaptize, you are not yet allowed to partake the Holy Communion dahil marami ka pang dapat malaman na ang magpartake nito, as what the Bible says, you must be very careful. Noon, nandoon pa ako sa ibang church, kahit galing ako sa sugal, galing ako manood ng pornography, galing ako maglasing, makakita lang ako ng simbahan, manguros, pagkatapos muluhod, musulod dito, maglinya sa mga nag-communion. Nga dayon ko dito. Limaho pang kuan akong baba og beer. Pasadilan daw pilit tong ostyas diri sa ngala-ngala kay basta mo pilit daw na kasala daw ka. Aning kamot pugo nga di mo pilit. Asa mo na makita sa Bible? Praise the Lord. Una usahay no kung digay ta. Narabay simbahan karon nga gibawala na miyembro magdalag Bible. Ang naara diri ang ministro lang. Unsa ka? Unsa man din ang Bible? Manual man na. Bumili ka ng electric fan, may manual. Bumili ka ng cellphone, may manual. Bumili ka ng sasakyan, may manual. Lahat may manual. Bakit? Anong purpose ng manual? For the owner na nakabili. Para alam niya, gamitin yung unit. Tayo, di ba? Ginawa tayo ng Diyos. Dapat binigyan tayo ng Diyos ng manual. Dapat bawat isa sa atin may manual. Para hindi mo ma-misuse yung buhay mo. Masayang yung buhay mo pag hindi mo yan ma-properly follow by the manual. Kaya, dapat lahat. Sino dito wala pang Bible, taas ang kamay? Yung personal Bible. Okay. Sino dito ang merong personal Bible? Taas ang kamay. Thank you very much. Ilang beses kaya kayo nagbubuklat ng Bible ninyo? Yun ang tanong. So, do it every day. Amen? Praise the Lord. Every day, you must do that. Lagi kang manalamin sa salita ng Diyos. So to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos na lagi niya tayong pinapalalahanan sa suffering na yan. Via Dolorosa. Makarating tayo sa Kingdom of God via takunan? Via panakan? Via samal? Hindi. Via suffering. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Meron tayo